Pagkalang araw sa City, ito ang nagbabagong balita. Adik na nananaksak. Pagtulong sa nasunugan. Nagpakamatay pero hindi natuluyan. Ginamit ang mga minoridad para sa sariling interes. Arestado. Pagka-adik sa cellphone. Ito ang NA News. Tatalakayin natin ang isang malulungkot na kaso ng karahasan ng may kinalaman sa pagka-adik sa droga. Makakausap natin si reporter LG sa isang eksklusibong video. Kitang-kita umano sa CCTV ang isang lalaki na nanaksak noong Martes ng alas 4 sa Lawis, Usami City. At ang suspek ay isang adik at nanasa sa kustudiya ng mga pulisya. Ako po ngayon sa reporter Ganyolo na narito kami ngayon sa Osamis City kung nasaan naganap ang Santa Elia. Makausap natin si Bermeso, ang suspect na adik sa droga, at si Councilor Duhinog, isang eksperto sa pagtulong sa mga biktima ng mga karahasan. Bermeso, pwede mo bang ikwento sa amin ang iyong karanasan? Karanasan ko, nung nakita kong isang tao na nakaitim, merong nagsabi sa akin na demonyo sa kabilang banda na patayin ko daw ito. At dito naman sa kabila, merong nagsabi sa akin yung angel na hindi ko daw papatayin kasi makasalanan yun. At doon, pinatay ko kasi sinunod ko yung kabila, yung demonyo, at nasaksa ko yung isang biktima. Ayun, napatayata ko siya. Yun lang. Okay. Paano balak pagbalik sa tamang landas? Siguro, makakabalik ako sa tamang landas pag merong magtulong sa akin ng mga kaibigan ko na dapat ko nilang encourage na maging mabuting tao at maging maayos ang aking buhay. Yun lang. Gusto mo bang sumayo-ilalim sa counseling para magbago ang iyong buhay? Oo naman, para matigil ko na yung pag-a-addict ko. Pagkuha ng mga cocaine sa mga iba't ibang proyekto ng pakuri ng droga. Okay. Usap natin si Dr. Yung pangalan mo? Dr. Duhinog para mabigyan tayo ng karagdagang informasyon sa pagtulong sa mga adik. Salamat po Ganyolo. Ang mga adik ay kailangan natin tulungan sa emotional at psychological support. Kailangan natin ang programa upang maiwasan ang mga itong kaso. Ang paggamit ng droga ay madalas ginagamit sa makatakas sa mga problema o stress. Pero ito ay nagdudulot ng malaking problema. Kailangan natin ng mga rehabilitation center at counseling service upang matulungan ang mga adik na magbago. At ngayon, si Bermeso ay sumailalim na sa counseling at gusto niya daw magbago ang kanyang buhay kaya ito niya nagawa. Maraming salamat, reporter LG. Sa mga sumusunod na araw, maghahanda kami ng mga karagdagan tungkol sa mga solusyon sa mga problema ng pagka-adik at karahasan. Tatalakayin natin ang pagtulong ng mga social worker sa mga biktima ng droga. Makakausap natin si reporter LG. May isang malaking trahedya noong Lunes ng umaga sa Usami City, Tinang. May nasunog at may naapektuhan na mga bagay at parang nawala lang na parang bula. At ngayon, makausap natin ang isang biktima ng sunog. Ako po si reporter Ganyolon at narito kami ngayon sa Usami City, kung saan may pamilya ang nakutuhan ng sunog. Makausap natin si Pia, isang biktima ng sunog. Pia, pwede mo ba magkwento sa amin ang iyong karanasan? Opo, noong kami ay nasunugan, nawalan kami ng tahanan. Pero agad kami tinulungan sa mga social worker mula sa DSWD. Binigyan kami ng pagkain at tulong pinansyal at temporary shelter. At ngayon ay makakausap natin ang isang social worker na si Social Worker Duhinog. Ang DSWD ay agad nang nagpadala na tulong sa mga apektadong pamilya. Nagbigay kami ng familial food packs, cash assistance at mga modular tents para sa mga nawala ng tahanan. Patuloy kaming nakikipag-ugnayan sa lokal pamahalaan upang matukoy ang iba pang mga pangangailangan ng mga biktima. Sa mga nanonood, kung kayo ay naapektuhan ng sunog, huwag mong atubili na humingi ng tulong sa mga ahensya tulad ng DSWD. Nagbabalita, Reporter LJ D. Ganyolon. Reporter LG.
Sa mga susunod na araw, maghahanda kami ng mga karagdagang ulat tungkol sa mga solusyon sa mga problema ng mga biktima ng tsunami. Mabuting araw sa inyong lahat. Sa ating balita ngayon, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap sa isang bayan kung saan isang tao ay nakaplan na magpakamatay ngunit hindi natuluyan. Makausap natin si Gilbert, ang biktima, at si Dr. Hinog, isang counselor na nakatulong sa kanya. Si reporter LG D. Ganyulon ang nagkuha ng eksklusibong panayam sa kanila. Kitang-kita sa kamera na may isang lalaking gusto mapakatay ngunit ng isang lalaki na nakapigil sa kanya kaya hindi ito natuluyan. Makakausap natin ang biktima na si Elad Gilbert. Daong araw na iyon parang wala na siyang pag-asa. Maraming problema ang dumating sa buhay niya at parang walang paraan na makalabas doon. Buti nga daw may pumigil sa kanya at naisip niya daw na may mga taong mahalaga sa buhay niya at maaaring masaktan kung tinuloy niya ang pagpakamatay. Dr. Duino, ano po ang mga karaniwang sinyalis na dapat nating malaman kung may taong nais magpakamatay? Maraming sinyalis ang dapat nating bantayan. Katulad ng pagbabago ng ugali, pagkawala ng interest na bagay dati ng ating gusto, at pag-usap sa sarili, mahalagang makinang walang pag-uhusga. Ano po ang mga paraan para tulungan ang mga taong may ganitong pag-iisip? Una, importante ang makinig na walang pag-uhusga. Ikalawa, biglan lang ang source tulad ng mga hotline para makatulong sa pagpapakamatay. At pangatlo, suportahan sila sa pagkuha ng professional help. Maraming salamat po sa inyong mga kwento at payo. Tatalakayin natin ngayon ang isang lalaki ginamit ang dalawang minor de edad na babae, arestado. Kita sa hidden camera ang pagbinta ng mga minor de edad ng isang lalaki sa isang asset at sidami niya ng mga bata pa at ibinta niya pa ito ng 1.5. Kalaunan ay nalaman niya na pulis at tumakbo pero nahihuli din sila. Ito ngayon natin at makausap natin ang leader ng kanilang pagbubugaw at ang ilang mga biktima ng minor de edad. Ano ang tumatak sa utak mo? Bakit ang minor de edad ang pinili mo para makakuha ka ng pera? Yung minor de edad yung pinili ko na para makuha ko ng pangkain namin, panggasolsin sa bahay dahil yung mga batang yan ay fresh pa, wala pa masyadong experience sa mga sex, sa mga ganyang bagay. Yun lang. At ngayon, ang mga minor de edad ay sinama na sa mga pulis para ihatid sa kustodiyas ng DSWD at sumailalim sa counseling. Maraming salamat, reporter LG. Tatalakayin natin ang isang napakalaking problema sa ating lipunan, ang pagka-addict sa cellphone. Makakausap natin si reporter LG sa isang eksklusibong video. May isang binata na 16 anyos na walang ibang gawin kundi mag-cellphone, naging addict na sa mga online games, hindi na kumakain sa wastong oras at panlayong puyat. Magagalit ito pag ito ay inaabala. Makakausap natin si Miss Sangag, ina ng isang biktima ng pagka-addict sa cellphone. Miss Sangag, paano mo nakita ang epekto ng pagka-addict sa cellphone ng iyong anak? Nakikita ko na hindi na namamalayan ang oras at sa sobra niyang paggamit ng cellphone ay para na siya naaayon. Dr. Doino, ano ang epekto sa pagka-addict sa cellphone sa mga kabataan? Ang pag-addict sa cellphone ay maaaring makadulot ng problema sa pagtulog, anxiety at depression. Ito rin ay nakapagdulot ng pagkaroon ng impulse control and problems in social isolation. Maraming salamat, reporter LG. Mag-ingat at mananatili na may kaalaman. Ako si Romeo Loleno Singkuba, nagbabalita.